Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Noong dekada 80, sa isang maliit na baryo sa probinsya, may isang lalaking kilalang kilala sa kanyang kakaibang bisyo. Si Julio, ang magnanakaw ng mga sampay. Hindi pera, alahas o mahalagang bagay ang ninanakaw niya, kundi mga damit, mga lumang damit na bagong laba, mga pinatuyo sa likod bahay, at kahit mga panloob ng mga babae. Sa umaga, tahimik lang si Julio, parang ordinaryong tambay sa kanto. Pero sa gabi, nagiging anino siya ng kadiliman. Gumagala sa iba't ibang bahay upang pagnakawan ng sampay. Julio, bakit hindi ka maghanap ng matinong trabaho? Tanong ng kanyang kaibigang si Nestor isang gabi. Para saan pa? Madali lang kumuha ng damit sa sampayan ng iba. Ang sagot ni Julio habang tinatawa-tawanan lang ang kanyang gawain. Ang mga ninakaw niyang damit ay hindi niya binibenta. Sinusuot niya ito sa mga party sa ibang baryo. Parang ipinamamalas ang kanyang mga bagong kasuotan. Ngunit isang gabi, may isang sampay siyang ninakaw na hindi niya alam ay magdadala sa kanya sa kapahamakan. Isang gabing madilim ang buwan, napadaan si Julio sa isang lumang bahay sa dulo ng baryo. Matagal na itong nakatayo roon, pero walang nakikitang nakatira. May isang bakod na yari sa kawayan at isang matandang puno ng balete sa harap. Sa sampayan, may isang lumang damit na itim. Isang barong na parang niluma ng panahon. Mukhang maganda to, naisip ni Julio. Walang pagdadalawang isip, mabilis niyang hinablot ang damit at isinilid sa kanyang bag. Hindi niya napansin ang malamig na simoy ng hangin na tila yumakap sa kanya. Hindi niya rin napansin ang isang pares ng pulang matang nagmamasid sa kanya mula sa kadiliman. Kinabukasan, isinuot ni Julio ang barong sa isang kasayahan sa kabilang baryo. Labis siyang natuwa dahil bagay na bagay ito sa kanya. Ngunit nang makarating siya sa sayawan, napansin niyang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Julio, saan mo nakuha yung barong mo? Tanong ni Aling Nena, isang matanda sa baryo. Ngunit bago pa siya makasagot, isang lalaking lasing ang lumapit sa kanya. Iyang suot mo, bakit parang suot ni Mang Felipe? Nagkatinginan ng lahat. Si Mang Felipe ay isang matandang misteryosong biglang nawala ilang taon na ang nakalipas. Siya raw ay isang matandang albularyo na pinaniniwalaang may kaalaman sa itim na mahika. Ang kanyang bahay ay matagal nang iniwasan ng lahat. Natawa lang si Julio. Anong pinagsasabi niyo? Napulot ko lang to. Ngunit bago pa siya makasayaw, may naramdaman siyang kakaiba. Ang kanyang katawan ay unti-unting nanghina. Ang kanyang balat ay parang nanginginig. At ang kanyang ulo ay unti-unting umiinit. Nagdidilim ang kanyang paningin. Sa gitna ng ingay ng sayawan, ang huling narinig ni Julio
ay isang malamig na bulong sa kanyang tenga. Bakit mo suot ang akin? Simula noon, nag-iba si Julio. Naging matamlay siya. Hindi na siya lumalabas sa araw at palaging nagkukulong sa kanyang barong-barong. At higit sa lahat, hindi niya matanggal-tanggal ang suot niyang barong. Kahit anong pilit niyang hubarin, parang kumakapit ito sa kanyang balat. Napansin din ng mga taga-baryo ang kakaibang nangyayari sa kanya. Tuwing gabi, may naririnig silang mahihinang ungol mula sa bahay niya. At minsan, sa ilalim ng buwan, may nakikita silang aninong gumagala sa lansangan. Isang anino na may mahaba at matatalas na kuko. Isang anino na may pulang mata. Isang gabi, isang bata ang nagising sa ingay ng kumakaluskos sa kanilang bakuran. Sumilip siya sa bintana at nakita niyang may isang taong nakayuko sa kanilang sampayan. Sa dilim, nakita niya ang mukha nito. Si Julio, ngunit hindi na ito mukhang tao. Ang kanyang balat ay tuyo at kulubot, parang bangkay na nabuhay muli. Ang kanyang mga mata ay pula at malalim, at ang kanyang bibig ay may mahabang ngipin na bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Nang makita siya ni Julio, biglang lumipad ito sa ibabaw ng bakod at mabilis na nawala sa dilim. Kinabukasan, natagpuan na lang ng mga taga-baryo ang bahay ni Julio na wala ng laman. Ang tanging naiwan ay lumang itim na barong na nakasampay sa kanyang pintuan. Mula noon, walang nakakita kay Julio. Ngunit sa tuwing may nawawalang damit sa sampayan, isang malamig na hangin ang dumadaloy sa paligid. At sa bawat hangin, may maririnig kang bulong. Saan mo nakuha yang damit na yan? At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.